Welcome to Donmar TV News Channel. The word war between President Rodrigo Duterte and Senator Richard Gordon is seemingly far from over as the senator hits back anew at the president in the 8th Senate Blue Ribbon Committee hearing today. After he was once again lambasted by the president in his public address last night, Gordon calls the president a bully, saying that he is not afraid of the chief executive. He also recalled the times when cabinet members who were tasked to lead the government's COVID-19 response asked for help from the Philippine Red Cross, where he sits as the chairman. You're a bully, and I'm sorry, Mr. President. The Filipino people can fight back against bullies. Filipino can have a revolution against bullies. Quite frankly, Mr. President, you are boring. Di ako natatakot sa inyo. Hindi po ako duwag. Do your worst, Mr. President, as you did with ABS-CBN. But I'm not going to waste my time with you, Mr. President, because you are no longer respectable. Meanwhile, formerly Pharmaceutical Corporation Director Lincoln Ong is now under the custody of the Senate. Ong was previously cited in contempt for being evasive to the senator's queries. He will be detained in the Senate building in Pasay City. During the 8th hearing, several questions were asked by the senators, including the thousands of BGI test kits that were wasted. Senator Francis Pangilinan said they were bought from formally by the Department of Health through the procurement service of the Department of Budget and Management. The DOH confirms that over 7,000 test kits that are capable of nearly 380,000 tests had expired. Pangilinan estimates it costs over 500 million pesos. The senator pointed out that the procured test kits had a shelf life of 6 months, which is shorter than the preferred specification of 24 to 36 months. Health Secretary Francisco Duque III explains that it was the manufacturers themselves who said that COVID-19 test kits have only 6 months of shelf life. Bakit natin binili ng 6 months expiry tapos hindi nagamit, nag-expire? So yung ginastos natin, hindi natin nagamit para tayong nagsusunog ng pera sa gitna ng napakaraming namamatay. Ayaw naman namin bumili pagka hindi na siya angkop doon sa amin mismong requirement. The problem is, yung availability at saka yung kanilang communication sa amin na 6 months lang talaga, hindi pa nila maasabi yung stability nito, yung studies. And these test kits were only developed in the early months of 2020. But Pangilinan still questioned why the government did not renegotiate the 25% discount that can be availed for near expiry test kits, which could have saved the government 1.2 billion pesos. Meanwhile, formerly Corporate Secretary and Treasurer Mohit Dargani denies he worked for the government. This was after Senator Risa Hontiveros bared a screenshot of Dargani's LinkedIn account indicating that he was the special assistant of the office of the Presidential Economic Advisor, which was headed before by businessman Michael Young. I tried to apply for there and it was temporarily. I assumed that I was working there, but apparently I was not. So I took that down eventually, actually. But that was up for some time. So it's either nagtrabaho nga kayo sa gobyerno and you didn't tell us the truth nung una kong tinanong. You are misrepresenting yourself here in this LinkedIn post. No po, I did not really work. I never worked for the government. Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso's camp announced today that he will be running for president in the 2022 national elections. This was confirmed by Manila Public Information Office Chief Julius Leonen. The Manila PIO chief also said that former senatorial candidate Willie Ong will be Mayor Isko's running mate. Moreno had previously said that he would announce his plans for the elections after confirming that he had a meeting with Vice President Lani Robredo and Senator Manny Pacquiao. Mayor Isko is the president of Aksyon Demokratiko Political Party. Ay! Mga kapuso, kapapasok lamang po nitong balitang ito, kinumpirma ng kampo ng alkalde ng Maynila, Isko Moreno, na tatakbo siya sa pagka-presidente sa eleksyon. Alam mo, di ba matagal ko nang sinabi sa inyo na meron akong kakilala na matagal nang pinaplano yan, yung kanilang launching. Sabi ko nga, tapos si Isko, di ba, lagi niya sinasabi, hindi, wala sa isip ko yan, pandemya muna, pandemya. Di ba, ganyan? Oh. Pero sa totoo lang, eto na yun
Diba yung mga vlogger pa nga niya, yung mga vlogger niyang ampaw, sinasabi pa kesyo, ba't yun namang inaano? Threaten kayo pero hindi pa naman nagdideklara si Isko. Pag ganun pa sila, di ba? Tapos yung parang iiyak. Ano pangalan yung parang iiyak na yun? Di ba? Pero eto na nga. Simula na ang ambisyon. Eto na, pasok. Ay, wala. Mga kapuso, kapapasok lamang po nitong balitang ito, kinumpirma ng kampo ng alkalde ng Maynila, Isko Moreno, na tatakbo siya sa pagka-presidente sa election 2022. Kinumpirma yan sa GMA News ni Lito Badayo, ang namumuno po ng kanyang kampanya o campaign manager ni Moreno, at ang happy po ng Public Information Office ng Lungsod ng Manila, Julius Leonen, sa GMA News Online. Ayon sa dalawa, si Doc Willie Ong ang magiging katambal ni Isko Moreno na kakandidato sa pagka-vice presidente. Sinusubukan po namin kunin ang pahayag ni na Moreno at Ong. Hindi na... Ito. Okay. Reaction. Alam mo, ganito lang Si Doc Willie, nakausap, naging kaibigan po namin yan, si Doc Willie, dahil nung nakarang election. At the same time, naalala ko nga nung si Mocha ay sobrang nung natalo noong 2019. Siyempre may panahon din na nalungkot si Mocha at ang talagang nakikipag-dalamhati pa sa kanya noon ay sila Doc Willie. Alam niyo sila Doc Willie? Sa totoo lang sila ho ay may yung alam mo yung puso na talagang para tumulong para ho sa mga, lalo na ho yung mga walang pera, kakayanan, di ba? Matagal na ho silang tumutulong. Sa totoo lang ay, matawa ka. Kaya nga ho nung nalaman ko na si Doc Willie ay makasama ni Isko. Sabi ko nga sa inyo, ito pagkakilala po namin diyan kay Doc Willie. Sobra ho yung malasakit niyan. Sobra ho siyang at di ba paulit-ulit ko pa nga sinabi sa inyo na si Doc Willie as in sobrang tagal na tumutulong ito kay sa mga tao na naghihirap, di ba? Sobrang tagal na ho niyan. Wala pa ho siya sa politika, tumutulong na ho siya. Kaya sobrang hanga po natin diyan kay Doc Willie. At sa tingin ko kaya kinuha siya ni Isko dahil ho sa gusto kasi ni Isko una yung pagdating ho sa health issue, siyempre kailangan niya ng doktor. Pangalawa pagdating ho sa malasakit, medyo kulang diyan si Isko, 'di ba? Kita niyo naman yung kapalpakan niyang nakaraan 'di ba? So sa totoo lang, masakit man, pero since pinasok ni Doc Willie tong politika, magkakatapat sila ni Pangulong Duterte. Pasensya ka na Doc Willie, pero naintindihan ko may malasakit ka, sobrang mabait at sa tingin ko tapat na tao yan si Doc Willie. Kaya lang sa tingin ko may isang part lang na medyo sabi ko nga sana hindi muna Vice President. Sana man lang kahit Senado muna ulit, 'di ba? Kasi siyempre, alam naman natin na medyo, alam mo yun, mataas yung pagiging Vice President. Baka sabihin nung iba, ano ngayon kung Vice President lang, wala namang ginagawa yan. So hindi mo naman, di katulad ng mga senador yan na kailangan mag-aral-aral, di ba? Ng batas-batas. Spare tire lang naman ng Vice President. Oo, supposedly yun. Pero hindi, napakahalaga ho ng isang masasabi natin description o job description ng Vice President. 'Di ba? What if lang something happened to the President and ikaw ang Vice President tapos hindi ka pa sanay dahil nga ho sa experience, kulang pa po. So sana hindi muna tumakbo si Doc Willie ng Vice President. Sa tingin ko lang medyo wrong timing. And sa lahat-lahat naman Doc Willie, ang sasamahan mo
yung katulad ni Isko. Baka, ewan ko lang, baka siguro hindi rin naka-inform masyado to si Doc Willie na yung bakunahan sa Maynila ay laging may problema. So, hindi natin alam.